Magandang araw mga batang Pasigenyo mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9. Ang pamagat ng module natin ay ang lipunang sibil na media at simbahan. Tayo ay nasa ikalawang araw na ng ika-6 na linggo. Para sa kasanayang pampagkatuto, nahihinuha na ang layunin ng lipunang sibil. Ang likas kayang pag-unlad ay isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan, at espiritualidad. Letter A. Ang layunin ng media ay ang pagpapalutang ng katotohanang kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya. Letter B. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga material na pangangailangan na tinatamasan natin sa tulong ng Estado at sariling pagkukusa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, inaasahang may pamamalas na mag-aaral ang sumusunod. Letter A. Natutukoy ang kabutihang natatamasa mula sa media at simbahan. Letter B. Naipaliliwanag na ang lipunang sibil ay naglalayo ng likas kayang pag-unlad para sa lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan, at espiritualidad. Letter A. Ang lipunang sibil na media ay nagpapahayag ng katotohanan na kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya. Letter B. Ang lipunang sibil na simbahan ay nagtuturo ng mas mataas na katuturan ng mga material na pangangailangan ng mga mamamayan. At letter C. Na ipakikita ang pasasalamat sa media at sa simbahan sa pamamagitan ng mga malikhaing mensahe. Unang pagsubok. Panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Anong pag-unlad ang tumutugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyan nang walang pagkompromiso sa kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang sariling mga pangangailangan? A. Sariling pag-unlad. B. Ganap na pag-unlad. C. Ekonomiyang pag-unlad. D. Likas kayang pag-unlad. Number 2. Ano ang tawag kung maramihan at sabay-sabay ang paghahatid ng impormasyon? A. Dyaryo. B. Simbahan. C. Mass media. D. Social media. Three. Sa aling sektor makikita ang sumusunod na tao? Pari, pastor, ministro, guro at monghe. A. Pamilya. B. Simbahan. C. Pamahalaan. D. Non-government organizations. Or, ano ang dahilan bakit hindi nararapat na maniwala agad sa mga nakikita sa mga social media platforms? A. Dahil hindi ito sakop ng pamahalaan. B. Dahil hindi dapat siniseryoso ang mga social media. C. Dahil ito ay bago, walang malinaw na batas para sa tamang pamamahala nito. D. Dahil lahat ay pwedeng magbigay ng opinyon sa kanilang sariling social media account. Number 5. Ano ang gagawin mo ay hindi malinaw na turo sa inyong simbahan? A. Ilipat ako ng simbahan. B. Iiwanan ko ang simbahan na iyon. C. Makikipagdebate ako sa lider ng simbahan namin. D. Magsasaliksik ako upang masagot ang mga tanong ko. Balik-aral. Panuto. Ayusin ng mga pagkakasunod-sunod ng mga kahon upang mabuo ang mahalagang konsepto ng nagdaang module. Aralin. Panuto.
1. Itala ang iyong mga paboritong panoorin, basahin at pakinggan. Isulat sa bilang 1 ang pinakapaborito mo, bilang 2 ang paborito mo, at sa bilang 3 ay ang hindi mo masyadong paborito. Number 2, pasagutin din ng isa sa iyong kapamilya. Ibahagi sa isa't isa ang inyong mga sagot. 3. Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Pagsusuri. Ano ang naging reaksyon mo at ng kapamilya mo sa gawain? Bakit mo napiling paborito ang mga isinulat mo? Meron ka bang napulot na katotohanan mula sa mga ito na nagagamit mo sa buhay mo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Meron ka bang napupulot na aral mula sa simbahan ninyo? Anong implikasyon sa iyo nito? Sasabi mo bang nakatulong sa buhay mo ang media at ang simbahan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ang lipunang sibil na media at simbahan. Naranasan mo na bang makatanggap ng tulong na hindi mo naman hiningi? May pagkakataon ba na may nagkusang loob na bigyan ka ng tulong? Sa ganitong pagkakataon, talaga nga naman na masasabi mo na sana all. Ganito ang mga organisasyon sa lipunang sibil. Nagkukusang loob silang tumulong upang makamit ng lipunan ang likas-kayang pag-unlad o sustainable development. Ang ganitong pag-unlad ay dahil sa mga solusyong hindi minadali at pansamantala lamang. Ang likas-kayang pag-unlad ay ang pag-unlad na tumutugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyan nang walang pagkompromiso sa kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang sariling mga pangangailangan. Ninanais din ng lipunang sibil ang pag-iral ng ulirang lipunan na kung saan ang mga mamamayan ay isinasabuhay ang mga pinagsamang panlipunan pagkapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, at spiritualidad. May mga iba't ibang pangkat na lipunan sibil na nagsulong ng mga pagkapahalagang ito. Dalawa sa malalaking pangkat na lipunan sibil ay ang media at ang simbahan. Ang media ay galing sa salitang Latin na medium o media kung marami, na ang kahulugan ay ang nasa pagitan o namamagitan sa nagpadala at pinadalhan ng impormasyon. Mas media naman ang tawag kung maramihan at sabay-sabay ang paghahatid ng impormasyon. Ang mga halimbawa nito ay dyaryo, radyo, telebisyon, pelikula at internet. May impluwensya sa pagpapasya ng mamamayan ang mga impormasyong pinapahayag ng media, kung kaya nararapat na pawang katotohanan lang ang dapat nilang ipahayag. Tulad halimbawa sa tuwing binabalita na may parating na bagyo. Nagiging batayan ito ng mga mamamayan kung papasok ba sila sa kanilang trabaho o hindi. Gayon din ang mga magulang ng mga mag-aaral. Hinihintay nila ang mahalagang impormasyon tungkol sa bagyo upang makapagpasya sila kung papapasukin ba nila ang kanilang mga anak sa paaralan. Ang social media naman ay mga uri ng mga electronic na komunikasyon tulad ng mga websites para sa social networking at microblogging na kung saan ang mga gumagamit ay maaaring bumuo ng mga online communities upang magbahagi ng mga impormasyon, ideya, personal na mensahe at iba pang nilalaman tulad ng mga video. Isang kilalang social media ay ang Facebook na nilikha ni Mark at sinasabi nito na ito ay platform lamang at hindi ito tagapaglathala ng mga impormasyon. Sinasabing inaalis nila sa kanila ang tungkulin na magpasya kung alin sa mga impormasyong nakikita sa Facebook ang totoo o hindi at pinauubaya ang mga pagpapasya sa mga gumagamit nito. Kung kaya mahirap masabi kung ang lahat ng mga impormasyon na nakikita sa Facebook ay totoo. Isa pang mahalagang lipunan sibil ay ang simbahan.
May mga tao na natatamasa ang lahat ng mga bagay na kailangan nila. Ngunit parang hindi pa rin siya ganap na masaya. Dahil gaano man karami ang matango ng isang tao para sa kanyang sarili, makakaramdam pa rin siya ng kahungkagan, emptiness, ng kawalan ng katuturan, meaninglessness, at ng kakulangan. Ng mas malalim ng katuturan ng mga bagay at sa paghahanap ng kabuluhan sa ating buhay, lumalapit tayo sa mga pinuno ng simbahan, pari, pastor, ministro, guru, monghe at iba pa. Hindi sila sakop ng pamahalaan at ng mga negosyante, ngunit sila ay may malaking misyon sa mga mamamayan. Ang paunlarin ang kanilang paglalahat, panuto, ilagay ang mga salita sa tamang kahon upang makabuo ng balangkas na mahalagang konsepto. Pagpapahalaga, panuto. Isalaysay ang kwento ng iyong paboritong programa o palabas sa TV. Itala ang mga moral na pagpapahalaga na natutuhan mo mula rito. Ipaliwanag. Halimbawa, FPJs ang probinsyano. Si Cardo Dalisay ay isang marangal na pulis na tapat sa kanyang tungkuling lumaban para sa kabutihang panlahat. Tinuloy niya ang buhay ng kanyang yumawang kapatid. Bagamat marami siyang kaaway na masamang loob sa lipunan, nananatili siyang matapang para sa kanyang pamilya at para sa mga nangangailangan. Ang isang moral na pagpapahalagang natutuhan ko rito ay ang pagiging tapat sa tungkulin. Marami sa lipunan ang nawawalan na ng ganitong pagpapahalaga, kaya nararapat lang na ipakita ito sa mga ganitong programa upang matutuhan din ng mga manonood. Walang korupsyon kung ang bawat isa ay tapat sa kanyang tungkulin. Sa ating pagtatapos, sana ay hindi lang tayo natuto, kundi sana ay isabay din ninyo ang mga mahalagang natutuhan ninyo. Tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Paalam!